Salamat po sa biyayang magkatipon upang officially makapagpaalam po sa inyo lahat. Naalala ko po noong December 16, tinawag po ako ng nunsyo over the phone. Sabi niya sa akin, Your Excellency, the Holy Father is assigning you to Tarlac as Bishop of Tarlac. Sabi kagad sa akin, pwede ba sumagot ka na ngayon? Can you give your yes to me now? Sabi ko po sa kanya, Your Excellency, pwede bang can you give me at least a day? Para sa ganun, yung mapag-isipan ko at mapagdasalan man lang. Kung sabi naman po ng nunsyo, okay, I'll wait for your call tomorrow. Kaya po, the next day, sabi ko kagad sa nunsyo, I am saying my yes to the will of God expressed to me through the Holy Father. So, pamagitan ng ating Santo Papa. Talagang pupunta ako sa Tarlac dahil gusto kong sumagot sa kalooban ng Diyos sa akin. Marami po yung nag-greet sa mga kaibigan ko sa akin, lalong-lalo na yung mga nasa Pampanga. Sabi nila, oh Bishop, ma-assign ka na sa Tarlac. Congratulations! Malapit ka na sa Pampanga. Sa loob-loob ko po, sabi ko sa sarili ko, hindi ako pupunta sa Tarlac dahil malapit ako sa Pampanga. Pupunta ako sa Tarlac dahil yon ang kalooban ng Diyos para sa akin. Hindi yung comfort, hindi yung malapit dun sa lugar na sinilangan ko, kundi yung pagsunod talaga sa kalooban ng Diyos. At sana po mapanatili ko po ito sa puso ko at sa kalooban ko na yung disposition ko ay hindi yung gawin yung kalooban ko, hindi yung mas comfortable sa akin, hindi yung kalooban talaga ng Diyos. Paniniwala ko po, kapag ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Motto ko po nandyan sa pang-apat na coat of arms. Yung nakasulat po dyan, in manus tuas, sa iyong mga kamay. So parang ganun po yung paalala din sa akin na itong malaking responsibilidad na ito, na kapag iniisip mo parang nakakalula, napakalaki para sa iyo. So ang paanyaya sa akin ay iagis sa Kanya ito at ipagkatiwala. Sapagkat sa kamay ng Diyos, lahat posible. Sa kamay ng Diyos, madaming milagro ang pwedeng mangyari. Officially po, nag-goodbye na ako sa inyo. Goodbye. Pero with that conviction na alis ako to do what the Lord wants. Gawin ang kalooban ng Diyos. At usually po sa ating mga Kristiyano, yung mga umaalis, nananatili sa puso ng
mga naiiwan. So, ito din po yung panalangin ko. Sana manatili din ako sa puso ninyo para palagi din po ninyo ako pinagdadasal. At maniwala po kayo na yung mga umaalis, dala-dala, yung iniiwan at sa puso din yan. And that I will continue to pray for you. Patuloy ko po kayong ipagdadasal. Tuloy na inimiti yung magandang magawa ninyo na kompleto, lahat man ng gustong ipagawa sa inyo ng Diyos. Karoon kayo ng lakas at katatagan palagi sa lahat ng pagkakataon. God bless you po. Manatili at maging maalab sana ang pagmamahal ninyo sa Diyos at sa ating simbahan.